Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you. Para ito sa September 2024. Yan, maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyo, mga comments. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat po. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan, Virgo, nasa gitna ba? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Pag hindi ito nag-fit sa inyo, huwag nyo na lang itong ipilit. Okay? Para sa iyo, Virgo, tingnan natin. September 2024 para kay Virgo. May mga lungkot ako nakikita sa iyo. Virgo. In September 2024, to show me. Yun. Virgo. September 2024. Virgo. Ayun. Okay, Virgo. We have the cloud. Ayan, may mga confusion. Ako nakikita sa'yo. Yan, negativity. May mga sitwasyon na walang kaliwanagan. Yan, may mga pag-aalala, doubt. Actually, problema ito no? May mga uncertainty na magaganap sa buhay mo. Yan, may mga pagdadaanan ka daw. O may mga desisyonan ka na, or mga pangyayari, or mangyayari na situation na hindi clear, o decision making man yan. Hindi magiging clear, may mga confusion, may mga negative thinking or negative na mga magaganap o mangyari sa buhay mo. And we have the tower, yan, may mga paghihiwalay, no? Or ihiwalay mo yung sarili mo. Yan, may mga loneliness, may mga magtataas ang ego, sa nakita ko dito. May mga sinasabi na related ang government, maybe official building, apartment, bahay, lupa. Yan, may mga maaring may mga aasikasuhin na mga papers from the government, maaring passport, papers, kung ano man yan, na mga documents na mga dapat ayusin, no? Baka may mga nakalimutan ka na hindi update, mga lisensya, passport, yung mga ganun, mga kung ano man yan, no? Sa nakita ko dito. Maaring yung sa mga, may mga lupa, ganyan, lupa, bahay, baka may mga ganun situation, no, sa nakita ko dito. Mga papers, document. And we have the mouse, yan, baka may daga sa bahay nyo, di ba? Nakakita ka ng daga. May mga situation daw ako na medyo may stress ka. No, may mga pag-worry, nervous, maninervyos ka. Ingat din kasi baka ikaw or may tao dito na maaring magkasakit. Ako nakikita. Meron din depletion, tsaka meron din akong nakikita na maaring may pagnanakaw. Ganyan, mag-ingat ka, no? Mag-ingat ka lang din sa mga bagay-bagay na gayon. Maging matalino ka, lalo na kung sino mga makakausap mo. Yan, baka may maloko ka sa pera, ganyan, maaring malinglang ka, or may mga situation na hindi man siya sa pera, pero malinglang ka, ganyan. Maaring malaglagan ka ng isang bagay, tapos mawala, yung mga ganong situation. Malaki o malit man na bagay yung mawala sa'yo. Sa nakita ko ito, maraming tatakbo sa isipan mo. You're illusioning something, mag-daydream ka daw. Sa nakita ko sa'yo dito, yan, may mga ide-daydream ka. Or may mga, maybe illusioning for vacation, illusioning ng mga bagay-bagay. Sa nakita ko dito, no? May mga iisipin ka daw. Maybe for the future, sa anak mo, sa pamilya mo, kung ano man yan. May mga
pagpapantasizing or may mga magkakaroon ka ng mga wishful thinking sa iba sa inyo. Ingat din kasi magkakaroon nga talaga ng disappointment or makakaramdam ko talaga ng loneliness, siyempre. Yan, maaring may mga situation na related ang paghihiwalay or ikaw, baka i-isolate mo yung sarili mo at gusto mo nang dumistance sa mga situation na nahihirapan ka. Halimbawa, yung parang may, halimbawa lang, siguro may mga iba sa inyo, itatago nyo yung nararamdaman nyo. Ganyan, maaring dadaan kayo sa part na mag-iisip, mag-worry, malulungkot. Pero itatago nyo yon sa nakapaligid sa inyo. No? Maaring kayo hindi rin um, makakatulog kasi baka magkaroon ka ng nightmare. May mga sitwasyon na magkakaroon daw na takot, pag-aalala, yung mga situation na nightmare, maybe you have an insomnia, maaring ikaw is may mga iwo-worried ka na situation, maaring nakaraan or may mga mangyayari pa na pag-aalala. Ako nakikita dito. Hindi ka raw makakapagkatulog no? Ang sinasabi rin ito, maybe ikaw rin yung tao na magaling kang mag-advise. Maaring may mga situation na magbibigay ka ng advice sa isang tao, magko-coach ka sa isang tao, magbibigay ka ng may mga problem na solusyonan mo, yung mga ganun. May mga situation ako na nakikita na ikaw yung mag-manage sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na kailangan mo daw gawin na mag-change ng mga desisyon sa buhay. May mga sitwasyon na kailangan mong i-let go sa iba. Or may mga sitwasyon na kailangan mong i-evaluate. Siyempre, sinasabi rin dito na you need to be aware. Okay? Kasi sabi nga dito, may pagnanakaw, may paglilinglang, may pandaraya. Diba? Yun nga ang sinasabi dito, you need to be aware. Ha? Ang nakikita ko rin dito, pag-aralan mong maigi yung mga situation or decision making mo, no, sa nakita ko dito. And magkakaroon din ng awakening sa'yo, sa iba sa inyo, no, magkakaroon ng awakening. And you need to learn from the past. Kung may mga nangyari sa past na masyado ka na-stress, masyadong nangyari yung mga dapas na naloko ka, kailangan sa ngayon, mas maging matalino ka na sa ngayon. Mag-put boundaries ka rin sa nakikita ko dito. So, no, sa mga tao na pwedeng iharas ka, protektahan mo yung sarili mo, depensahan mo, kung alam mong tama ka. No? Nakikita ko rin na magiging busy yung iba sa inyo because of your own creation. No? Sa nakita ko, maaari magiging busy ka dahil sa anak mo. Dahil handun yung siguro, tuturuan mo siya, ganyan, or kung anak mo, pamangkin mo, or kapatid mo, ganyan, baka magbibigay ka ng payo, or kung may anak ka, baka tuturuan mo siya, or pangaralan mo siya, kung ano man yung sitwasyon mo. Handun din yung na kailangan mo din protektahan. Pinoprotektahan mo sila, hindi, pero kailangan mo din protektahan yung sarili mo. Magiging busy ka this September, ang nakikita ko sa'yo. May mga sitwasyon, basta sinasabi lang dito, you need to be smart, pero may mga sitwasyon ako na makakaramdam ka talaga ng lungkot. May tao na kailangan mag-heal, makakaramdam ka talaga. Magbabago daw yung mga ano mo, aspeto sa buhay mo, yung mga pananaw sa buhay, magbabago siya. Wag change yung ano niya. Yung mga decision mo ha, you need to be aware ha. Magiging ano ka no, more on ano kay muni-muni, more on pagmumuni-muni ka sa sarili mo. Yan, kahit na may nararamdaman kang hirap or pagod, maybe sa iba, may nararamdaman kang masakit ang likod mo, ganyan, or may taong may masakit ang likod, ganun dun ka pa rin sa part na, iba dito, maaring asawa mo, kapatid mo, magulang mo, masakit ang likod, or ikaw, ang nakita ko ito. Nandito ka sa social na mag-iisip ka talaga, alone, no? Daydreaming, maghahanap ka ng mga katotohanan, sisiyasatay mo yung sarili mo, yung mga sitwasyon na mag-iisip ka how to resolve this, bakit nangyari, paano nangyari, anong dapat gawin, may mga ganun.
ako nakikita dito. And then, isipin mo rin yung tamang direction sa buhay mo, yung tamang movement, yung tamang action. Isipin mo rin yung mga opportunity na parating o darating sa buhay mo. Pero may darating daw. Magkakaroon ng mga sudden action ako nakikita sa'yo. No? Magkakaroon ng new horizon kasi. Kumbaga, yes, you have a deep wound in the past. Ang dami nangyari sa'yo. Sobrang ang daming mga nanggago, maaaring may nagtaksil, may there's a violence, maaaring may inabandonahan ka na or someone is abandoning you, or maaaring may in the past is maari din na may nawalang buhay, ganyan. May mga daydreaming talaga ako na naiisip, baka maiisip mo yung mga past na yun, di ba? Madi-daydreaming mo yung mga yun, mariremember mo yung mga yun, na mga tao na naloko ako ngayon, na ngayon, kailangan magiging wise ka na, yung mga ganun situation. Para saan to si ano? Parang may mga time, iba dito ano, may mga situation ako na hindi ka magsasayang ng oras. Hindi ka magsasayang ng pera, hindi ka magsasayang ng panahon, may mga ganun. And then, a-action mo siya. At resolbahan mo siya agad. Yun na nakita ko. Maaring iba sa inyo, basta related ang money. Yan. Tingnan natin si loneliness. By September 2024 para kay Virgo. Okay. Sabi dito, may mga problema ka daw or there's a difficult situation sa buhay mo na magtatapos. May magtatapos sa buhay mo. Maraming changes. May loneliness eh. More on loneliness, more on sadness. I hope, I hope pas na ito, no? May namatay. I hope pas ito. Kasi nakita ko na si Ten of Cups. Ibig sabihin, yung difficult na situation, na loneliness na magaganap sa buhay mo o naganap sa buhay mo o nararamdaman mo is magtatapos na. Magkakaroon na ng new beginning, magkakaroon na ng new start, magkakaroon na ng revert sa'yo, and then nakikita ko na rin yung transformation sa'yo sa nakita ko rin. Siyempre, maaalala mo pa rin yung mga lungkot na yon. No, either may nawalang buhay, may nag-abandon, maaaring may mga situation na naging hard sa'yo in the past, yun. Siguro, nahandun yung maalala mo yun, siguro, sa iba. Yung nakita ko dito. Tingnan natin. I hope walang namumuli sa'yo. Totoo ba to? Siguro hindi kayo lahat. Hindi siguro kayo lahat. Iniisip nyo na baka mamatay kayo? O or a part of the family? Guluhan ako sa inyo ah. I hope walang nag-iisip na gano'n ano. Siguro may mga pag-worry ako na nakikita sa inyo na maybe ikaw or a part of the family na may mawala or natapos na to sa nakita ko dito. No? May mga iisipin ka daw na related ang family mo, na related ang sarili mo. May mga kikimkimin ka daw na lungkot, pag-aalala, pagmumuni-muni. May mga ganong situation ako na nakikita. Maaaring isipin mo yung pag-aalala mo sa
mga mahal mo sa buhay na sana lahat yun is matapos na, mapagdaanan na, sana maging okay na ang lahat, mga ganun. Mga problem struggles. Sana walang mag-away or mag-away man, sana maliit lang, no? Kasi may nakita rin akong away. May nakikita rin ako na may ilelet go ka or maaring may mga tension talaga sa nakaraan na hindi pa totally natatapos or hindi pa totally naaayos. Yun ang nakikita ko sa iba. Yun. Parang dadaan ka sa situation na there's a battle. Ako nakita. Maaring sa sarili mo, nakakipaglaban ka when it comes to yourself or may nakakipagkompetensya sa'yo. Yun ang nakikita ko. Or maaring hindi ikaw, maaring malapit sa puso mo, tapos bibigyan mo siya ng payo, bibigyan mo ng solusyon yung part na yun, maaring ganun. Uy, ano ba yan? Ano ba? Tingnan natin. May delay. Okay. Okay, thank you. May nakita ko dito, maaring may susuportahan ka o bibigyan ka ng payo. Yan. Sa tao na na-stuck, sa tao na nagpapa-ospital, na ospital, may mako-confine kasi. Hindi ko alam kung mako-confine siya o talaga nagpapa-ospital siya. Yun ang nakikita ko. Maybe ikaw or there's a person here sa malapit sa puso mo. Maaring ganun. Maaring nanay mo, maaring ikaw, or maaring sino man sila sa nakita ko dito. Anak mo, ganyan. Kung sino man to, asawa mo, maaring ganun, kapatid mo. No, ang nakita ko dito, yun nga, magkakaroon ng delay din sa nakita ko sa iba. And may mga situation daw ako na nakikita na it's a pointless. May sinasakripisyo ka na pointless. Halimbawa, when it comes dito, di ba, there's a loneliness. Isip ka na isip sa mga sitwasyon, alala ka na worried ka sa mga sitwasyon na gano'n, iniisip mo siya every night. It's a pointless. Why? Siguro alam niyo na kung bakit, di ba? Pointless, kaya isip. Wala namang isip ka ng isip, tapos na-stress ka lang. Sa tingin mo, masusolusyonan ng basta-basta yung ganun. You need to take it action. Siyempre, di ba? Ang nakita ko dito, kung magkaka-delay, ano siya, hindi siya ma-action. Yun, you need to take it action. Ang isipin mo is how siya ma-resolbahan. Diba? Yun nakita ko kasi we have the wheel of fortune. Ibig sabihin, yung wheel of fortune mo is mag-i-stop. Or there is a person here na malapit sa puso mo, maybe your mother, or malapit siya sa puso mo, hindi man siya mother, kung ano man siya, na maaring yung wheel of fortune niya is nag-stop. Kasi why? Kasi maaring ang may sakit siya or nagpapadoktor siya, na-confine siya, magkakaroon ng delay sa kanya. May mga situation din ako na nakita na nag-stop na talaga, as in nag-stagnant, na tumigil. May mga sitwasyon na maaring tumigil sa trabaho, pagtigil ng processing, pagtigil ng something, ganun. May nakikita rin ako na tatamarin this September. Well, always naman nating nararamdaman ng katamaran, pero may taong tatamarin, no, na kailangan mo daw i-release itong situation or papayuhan. Anong ganun. Magkakaroon ka ng mga situation na on and off. Yun nga, siguro nga, hindi yung wheel of fortune mo, hindi gugulong ng diretso. Yan. On and off, may mga action ka na on and off. Gagawin, hindi gagawin. Yan. Nagkakaroon ng mga dissatisfaction, makakaramdam ka ng katamaran, nabobored, makakaramdam ka na you are feeling stuck sa isang situation.
may mga sitwasyon ako na nakita na madi-disappoint ka, maybe in your decision, sa mga tao na makakausap mo, sa mga nasa paligid mo, or there's so many question or self-questioning na darating sa'yo. Bari may darating na opportunity sa'yo, pag-iisipan mo, pero hindi mo siya i-grab. Maaring may mga opportunity na darating sa'yo, pero um, gusto mo siya actionan, pero magkakadelay-delay. Hindi mo agad siya ma-action. Okay, nandito talaga yung pag-aalala when it comes to money. When it comes sa tao na may sakit. When it comes sa nararamdaman. When it comes sa mga goals in life. Yan. May mga ano yon, parang, ay anak, ano ba yan? Ano po ba yan, anak ko? Akang yo. Akang. Ano dyan? Dito, anak. Delikado kasi ka lang ah. Delikado kasi ito sa mga anak ko. Nililipad nila. Kinukuha nila. At naghahabulan kami. Yun ang nakikita ko sa'yo. Magiging emotional ka raw. This September. Yan, more on emotion, more on lungkot when it comes to financial. May mga situation na hindi mo kayang i-accept or hindi mo ma-i-accept o hindi mo agad ma-accept. May mga sitwasyon na parang feeling mo mag-iisa ka. Yan, may mga sitwasyon na struggle to eh. May struggle ka. By September. Pupualo yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Siguro magkakaroon ka ng struggle when it comes sa mga goals mo, na ma-achieve agad yun, kasi hindi naman magde-delay, mga ganun. May mga sitwasyon na may mga wini-wish ka siguro, tapos hindi mo agad ma-receive. May mga sitwasyon talaga siguro na parang ikaw nararamdaman mo, ikaw na lang ang support ng support, ikaw na lang yung tulong ng tulong, ikaw na lang yung tinaintindi, pero sila parang okay lang sa kanila, ganun, parang hindi kanila sinusuportahan, parang nag-iisa ka, ganyan, makakaramdam ka daw ng ganyan, parang naiwan ka sa ere, ganyan. You feel alone, you feel, hindi nila, or maybe hindi mo ipapakita sa kanila talaga yung lungkot mo. Yung mga nararamdaman mong sakit, maaaring sumakit yung ulo mo, maaaring sumakit yung paa mo, or you have an illness, or maybe may tao dito na may illness, or may sakit sa pamilya mo, o sa malapit sa puso mo. Basta always pray ha. Devil oh. Okay. Makakaramdam ka raw ng tingnan natin. May stuck eh. Ba't puro lungkot to? Okay. Ibig sabihin, magbigay ka daw ng oras sa sarili mo ha. You need to take time sa sarili mo. Kailangan mo ng mental peace, kailangan mo mag-recharge, kailangan mo mag-meditate, rejuvenate. Kailangan mo ng contemplation. This is a time to quick time muna. Mag-relax ka muna. Huwag ka muna mag-isip. Kahit huwag ka muna mag-isip ng isang araw. Kahit for 4 days lang, huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Isipin mo yung sarili mo muna. Alagaan mo yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo. Huwag mo munang alalahanin yung ibang tao. Bigyan mo ng time yung sarili mo. Kasi nakita ko dito, you need to be aware din daw when it comes to yourself. Love yourself. And nakita ko rin na makakaramdam ka talaga ng lungkot by September. Parang mararamdaman mo ata na you're incomplete sa nakikita ko sa iyo. Maaring yung iba sa inyo is may darating na bagong tao. Sa iba, hindi kayo lahat. May darating na bagong tao sa inyo. Pero, ang sinasabi dito,
you need to be aware. Okay? Kailangan maging aware ka. May mga sitwasyon na magkaka-disappointment ka talaga. As in, may mga, devil again, binalik ko na nga kita dito bumalik. Lumabas ka na naman. Okay. Maybe someone is walk away? May nag-walk away ba? Or maybe ikaw, iiwas ka sa isang situation or tao na baka maaring dumistance ka sa mga tao na nagiging toxic sa'yo. No? Or, na mas morong mamahalin ngayon yung sarili mo at magkoconnect ka sa sarili mo. Sa iba naman sa inyo, siguro andun yung part na aalis ka sa isang situation na alam mong nakakapagpigil o nakaka-blockage sa'yo. Yun ang nakita ko. And you're starting a new beginning sa buhay mo. Maaring ilalat ko muna yung mga tao, situation dito at hahanapin mo yung sarili mo. Maaring ganun sa iba. No, you let go the past, you need to let go or ililet go mo yung nakaraan. Kasi tapos na, mag-start ka na ng new beginning sa buhay mo or maybe magkakaroon ng transformation sa sarili mo. Maaring may mga sitwasyon ako na nakita na halimbawa, you have an addiction. Maaring, isip ka ng isip every night. Diba sabi ko sa iyo, sacrificing. May pointless sacrifice ka na ginagawa. Maaring iyon, i-let go mo yun. Diba? And then, mas more ka magpo-focus sa transformation mo, sa sarili mo, sa future. Maaring ganun sa iba. Magkakaroon ng mga transformation sa'yo. Magkakaroon ng mga awakening sa buhay mo this September. Iba dito siguro spiritual awakening, ganyan, mas more kang magiging malapit sa taas, sa iba sa inyo, or mas more kang magiging very intuitive sa nakita ko dito. Mas more mo mabivision yung mga bagay-bagay na situation na parating pala. O kaya mas mararamdaman mo siguro yung makukutuban or yun nga, ganun din yun makukutuban or maniniwala ka more in your intuition. Better. Magkakaroon ng enlightenment kasi actually. Basta awareness you need to be aware at saka magkaroon ka ng self-evaluation din Pag-aralan mo maigi ang lahat ng mga sitwasyon na darating sa buhay mo. Sino to? Mag-ingat kayo. May iba siguro dito, when it comes may makikilala daw kayo by internet. Pero ingat ka kasi this person, if ever na meron, this person is hindi totoo. Magiging siya, gagamitin ka lang niya. Gagamitin ka niya. Maybe sa iba nangyari na or nangyayari or mangyayari pa lang. Maging matalino ka kasi may tao dito na maaring they using you, gold digger, someone na hindi ko alam kung stable siya. Hindi ko alam kung stable siya o yun talaga yung pakay niya. Manggamit ng tao. May tao kasi dito na sakim. May tao dito na makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. May tao na obsessed. May tao na disloyal. Magkakaroon din may pag-iisipan ka na teka nga, titingnan natin. Ano po si King of kaka-delay din sa iba 7 of Wands. Okay. May mga situation ako na nakikita sa'yo na unfinished business. May mga situation ako na nakita na nagkaroon or magkakaroon ng mental trap sa'yo. Pero ang sinasabi dito ni card, you need to stand up for belief. Kung alam mong tama ka, panindigan mo. Kung alamin mo yung tama sa mali.
You need to be smart dito sa situation na to. Okay? Maaring din na nakikita ko dito na ay, gulat ako sa anak ko. May tao, may delay eh. Mayroong pabalik eh. May pabalik. May pabalik. May pabalik. May mag-a-apology siguro dito. May mag-a-apology. Sa iba may mag-a-apology. Pero, you need to put boundaries ah. Kailangan mo ng strong will dito. Panindigan mo yung sarili mo. Kung alam mong tama ka. You need to speak. Yan. Kung hindi man ito magtababalik na tao or maaring malabit ito sa puso mo or sino man itong, anong sitwasyon man ito, kailangan mong magsalita ng nararamdaman mo. Ng tunay na nararamdaman mo. Kailangan mong protektahan at alamin yung mga katotohanan na sitwasyon na meron ka. At sinasabi dito na huwag kang mawala ng pag-asa kasi magkakaroon ka daw ng situation na delay, kawalan ng pag-asa, or maybe this person is ganun na maaring gusto niyang makipag-usap sa'yo or they spying you, or pero nawawalan siya ng pag-asa kasi parang you put boundaries, ganyan. May tao na maaring may gusto apology sa'yo, pero nakita niya dito na you put boundaries, naging matalino ka na. Kaya medyo magkakadelay-delay sa kanya. Ganon sa iba. O kaya sa ibang situation mo, baka ganon, magkakaroon ng delay-delay. Or makakaramdam ka ng hopelessness. Basta maging matalino ka, you need to be smart. Kasi smart ka naman tao. Ay, ba yan ate? Ay, ano ba yan? Ano ba yan, ate? You need to speak, ha? Magpakatotoo ka sa sarili mo, okay? Tingnan natin si Page of Cups. Talaga? Nagsasorry sa'yo. Yung iba dito, yung anak niyo mag-sorry. Oo, yung iba dito, may tao dito na very immature. May tao dito na maaaring bilak mo, or may tao dito na na naging tanga ka noon, na tao na naghari-harian, tapos ngayon gusto niyang mag-sorry. Maaaring makareceive ka ng text message din sa tao na to or sa ibang tao. May sitwasyon ako na nakita na ayaw mong harapin. I don't know why, pero siguro this is the past sa iba sa inyo. Maaaring naging tanga ka from the past, or sa iba sa inyo baka mangyayari pa lang. Baka may sitwasyon kayo na nagiging tanga na kayo tapos ayaw nyo pang harapin yung situation. Diba? Ayaw nyo pang magsalita. Ayaw nyo pang, may mga situation or decision making ako nakikita sa inyo na ayaw mong harapin. Why? Natatakot ka. Kasi ayaw mo makita yung katotohanan. Maybe, sa iba. Yan, may takot ka kasi sa sa magiging resulta. There's a painful, yung magiging choices. Takot ka siguro sa ganun. You have to try observe. Hello? Talaga po. I hope talaga. Ingat ka, unexpected yung mangyayari sa'yo. I hope walang masaktan. I hope walang masugatan, walang mag-away, hindi ka makaramdam ng unhappiness. I hope walang separation, walang depression, walang iiyak, walang trauma. I hope, promise, I hope walang mawala. No, Lord, please. I hope tapos na to. No? Maaring pag-aalala sa iba. No? Maaring makakaramdam ka ng mga deep hurt, mga disappointments sa iba, ganyan. Mga emotional pain. Yan. Makakaramdam ka ng mga ganun sa nakita ko dito. And then, yun nga, magiging busy and may lungkot eh. Bakit ang daming lungkot akong nakikita sa iyo? Hindi ko gusto yung nakikita ko. Hindi ko gusto. Ingat ka. Huwag kang masyadong may mga sitwasyon na mag-aalala ka raw. May mga sitwasyon na
nagpo-focus ka sa lungkot, alagaan mo rin yung sarili mo. Sinasabi dito na you need to, na kailangan mo ng self-care. No? Kailangan mo rin daw, baaring ikaw is nagsisave ng money or kailangan mo mag-save ng money. Kailangan mo din na wag pumokus sa mga situation na lungkot, disappointment, regret, failure. Huwag kang manghinayang sa mga situation na maaring natapon, nawala, ano ba to? Nawasak, mga ganun. Kasi kung magpo-focus ka doon, hindi ka makaka-move on. Iba? Hindi ka makakaano. May mga kailangan mo, you need to face your fear. Sa nakita ko dito, ha? Basta alagaan mo yung sarili mo. Nakita ko dito. And then, nakita ko naman na your focus to your future. Sa nakita ko, ha? Arigato namaste, God bless.